Life After Prison. By Silence You. Kabanata 541. Si Severin ay namangha na nakatingin kay Dayan, ang kanyang maganda, maamo, matamis na asawa na may kahanga-hangang kurba. Sinabi niya, "Siyempre, sinabi sa akin ng asawa ko na magagawa ko ang lahat ng gusto ko ngayong gabi kung pakakawalan ko si Quintes." Isinara ni Dayan ang pinto at binigyan ng masamang tingin si Severin. Siya ay mula sa isang pangalawang tier na upper class na pamilya. Ang Riverson ay mas malaki kaysa sa Brookborn at sila ay mas makapangyarihan kaysa sa amin. Siguro pagkatapos ng araw na ito, matututunan niya ang kanyang leksyon at bumalik sa Riverson sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay idinagdag niya pagkatapos ng isang paghinto. Walang makakaalam sa Riverson na pinahiya niya ang sarili niya dito. Kaya siguro hindi na siya gumanti sa atin. At binanggit din niya na Junior General ang pinsan niya. Malungkot na ngumiti si Severin. "Mahal, alam ko. Alam mo namang palagi akong makikinig sa iyo lalo na't halos wala kang hihilingin sa akin." Tumayo siya at pinulupot ang mga kamay sa bewang ni Dayan. Ngunit sa palagay ko ay hindi lubos na imposible na ang taong iyon ay tuparin ang kanyang pangako at hindi tayo makakasama sa hinaharap. Bakit? Sinasabi mo bang gagantay na naman siya sa atin sa hinaharap? Kumunat ang noo ni Dayan at nagsimulang mag-alala. Napangiti si Severin. Siyempre. Kung nagalit siya noong umalis siya, sigurado akong lalayo siya sa atin. Pero parang napakalma niya nang umalis siya. Masyadong kakaiba. Dahil doon, sigurado akong hindi niya natutunan ang kanyang leksyon pagkatapos ng araw na ito. Naisip ito ni Dayan at nakaramdam ng pag-aalala. Pero kung puputulan mo talaga ang mga bola niya, siguradong gagantay siya. Makikisali din ang pamilya niya dito. Ngunit may 50-50 na pagkakataon na gagawin nila ang ipinangako nila pagkatapos mong bitawan siya ngayon. Umaasa ako na natutunan nila ang kanilang leksyon at itigil ang anumang masamang plano nila. Gayunpaman, hindi mahalaga. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Junior General, di ba? Baka hindi niya sila tutulungan. Kahit gawin niya, wala tayong dapat ikatakot. Tandaan na magdala ng kahit 2 bodyguard sa inyo kapag lumabas kayo. Sabi ni Severin. Tumanggaw si Dayan. Si Wendy at Lily ay talagang napakalakas. Ang mga taong iyon mula sa Cherrydom ay napakalakas din. Ngunit natapos sila ni Wendy at Lily nang napakabilis kaya hindi ko man lang nakita kung paano nila ginawa iyon. Napabuntong hininga si Dayan. Kailan ako magiging makapangyarihan tulad nila? Ngumiti si Severin at marahang tinapik ng daliri ang ilong ni Dayan. Huwag kang mag-alala. Magiging makapangyarihan ka tulad nila sa hinaharap. Nasa iyo ako. Tutulungan kitang makamit ito. Oh, napaka-romantiko ni Severin. Naantig si Dayan sa matatamis niyang salita. Hoy, alam mo ba kung gaano mo ako hinihigpitan ngayon? Sumili ang ngisi sa mukha ni Severin. Oh, talaga. Ito ay wala. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng mahigpit mamaya. Ah. Ano ang nararamdaman mo nitong mga nakaraang araw pagkatapos mong uminom ng reishi mushroom? Pakiramdam mo ba namumuo ang lakas mo pagkatapos ng martial arts na akala ko? Napangiti si Dayan. Iba ang pakiramdam ko sa dati. Bagamat hindi ako talented sa pagsasanay, iba ang nararamdaman ko sa aking kapangyarihan. Mas nakikita at nakikinig din ako ng mas malinaw. Bakit hindi mo subukang suntukin ako? Naisip ito ni Severin, humakbang ng 2 hakbang palayo, at tumayo ng tuwid. Bakit kailangan kitang suntukin? Kumunat ang noo ni Dayan at mukhang naguguluhan. Hindi kita susuntukan. Napangiti si Severin. Gusto ko lang subukan ang lakas mo para malaman ko kung nasaang level ka na. Sa tingin ko medyo nadagdagan ang lakas ko. Pero natatakot ako na baka masaktan ka. Ipinahayag ni Dayan ang kanyang pag-aalala. Wala na bang ibang paraan para sumubok? Ngumiti si Severin. Hahaha. Ito ang pinakamadaling paraan para subukan ito. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ako masasaktan kahit na gamitin mo ang iyong buong lakas. Life After Prison. Kabanata 542. Talaga. Kung gayon hindi ako magpipigil.
Paatras ng isang hakbang, itinaas ni Dayan ang kanyang kamao at nagbiro. Ikinaway ni Severin ang kanyang kamay. Halika at suntukin mo ako. Severin, wala pa rin akong ganang gawin. Sa huli, hindi magawa ni Dayan. Kailangan mo, bilasan mo, udyok ni Severin. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ako masasaktan. Sige. Gagawin ko, sabi ni Dayan na nagngangalit ang mga ngipin. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob, naikuyom ang kanyang kamao, at binato ng suntok ang tiyan ni Severin. Isang mahinang kalabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Makalipas ang isang segundo, paulit-ulit na ikinaway ni Dayan ang kanyang kamay pakaliwa at kanan. Ang tigas ng katawan mo. Ang sakit ng kamay ko. Masayang ngumiti si Severin. Ito ay mahusay. Ang reishi mushroom ay gumagana tulad ng isang kamanghamanghang. Ikaw ay papalapit sa pagiging isang antas ng isang grandmaster pagkatapos inumin ito ng ilang araw. Seryoso. Napakaganda. Malapit na talaga akong maging level 1 grandmaster. Sa sobrang tuwa ni Dayan, tumalon-talon siya sa mismong kinatatayuan niya. Totoo. Sigurado akong magiging grandmaster kapag balik ko mula sa biyahe ko. Nagtataka ako kung anong level ang mararating mo. Sana mabigyan mo ako ng malaking surpresa. Napangiti si Severin nang makitang masaya ang asawa. Malapit na ang taglagas. Kailan ka aalis? Nalungkot si Dayan nang malaman niyang malapit nang umalis si Severin. Lumapit si Severin kay Dayan at hinawakan ang kamay nito. Bukas na siguro ako aalis, pasensya na wala akong pagpipilian. Partikular na hiniling sa akin ng matandang wako na pumunta doon. Sabi niya magugulat daw ako. Paano ko palalampasan ang pagkakataong ito? Sige. Pagkatapos ay pumunta ka. Ako na ang bahala sa magulang mo at kay Celine. Tumanggaw si Dayan. Natouch naman si Severin kaya samandal siya at hinalikan si Dayan. Maya-maya, nag-aapoy na ang katawan niya sa maalay na pagnanasa. Biglang pinili ni Dayan ang oras na iyon para itulak siya palayo. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi pa ako nakakaligo. Namula ang mukha niya. Naisipan kong mag-shower kasama mo ngunit sino ang nakakaalam na nandito ka na at naghihintay sa akin. Naningkit ang mga mata ni Severin sa narinig. Dayan, pwede naman ako maligo na ulit, di ba? Life after prison. Kabanata 543. Mawala ka, pervert ka. Kinuha ni Dayan ang kanyang malinis na pantulog at binigyan ng mapang-akit na tingin si Severin. Sa kabila ng sinabi ni Dayan, masasabi ni Severin na hindi iyon ang tunay na nararamdaman ni Dayan. Damang-dama niya mula sa mapang-akit nitong mga mata na niyayaya siya nitong samahan siya sa pagligo. Pumasok si Dayan sa banyo, marahang isinara ang pinto, at nag-iwan ng puwang. Tumawa ng masama si Severin at pumasok sa loob ng banyo. Dayan, sasama ako. Tama ka, ako ay isang pervert. Aalis ako bukas ng umaga kaya gagamitin ko ng husto ang gabing ito at ipapakita sa iyo kung anong klaseng pervert ako. Isinara niya ang pinto ng banyo at mabilis na hinubad ang kanyang pijama. Kumalat ang hilinghing at hingal sa buong banyo kung saan pareho silang nag-e-enjoy sa isa't isa. Kinaumagahan, sobrang ningning at kumikinang ang mukha ni Dayan. Mamimiss ka namin habang wala ka at nandito kami naghihintay sa iyo. Pagkatapos mag-almusal, sabay na naglakad si Dayan kasama si Severin papunta sa kanyang sasakyan at ipinahayag kung gaano nila siya mamimiss habang wala siya. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong bumalik sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, sumakay siya sa kotse at umalis sa Brookbourne. Hindi siya nag-aalala kay Dayan at sa pamilya niya. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Dayan at ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng lahat, mayroong 6 na magagandang bodyguard na nagpoprotekta sa kanila at bawat isa sa mga Warrior King level na bodyguard ay isang junior general. Bagamat sila ay nasa entry level lamang ng mga mandirigmang hari, walang sino man sa Brookbourne ang maaaring maglagay ng isang daliri sa kanila. Kaya naman, hindi siya nag-alala. Ang mga Novax ay wala rin sa kanya. Ang tanging inaalala niya ay ang mga taong mula sa slasher gang na nakontak ni Cain. Siya ay may limitadong impormasyon tungkol sa slasher gang na nagmula sa Cherrydom. Gayunpaman,
Medyo malayo ang Cherrydom sa Brookborn. Kahit na patuloy na humingi ng tulong si Cain sa Slasher Gang, malabong magpadala sila ng napakaraming tao kapag hindi nila alam kung gaano kalakas sina Lily at Wendy. Sa makatuwid, hindi ito dapat maging isang malaking problema. Nang siya ay nasa hangganan ng Brookborn, inihinto niya ang kanyang sasakyan sa gilid at nagsimulang tumingin sa mapa. Mula sa mapa, masasabi niyang ang Draco Deus Isle ay talagang napakalayo mula sa Brookborn. Ang huling lungsod na maaari niyang marating sa pamamagitan ng kotse ay isang lungsod na tinatawag na Lupol. Pagkatapos noon, kinailangan niyang tumawid sa isang bundok at pumasok sa isang kagubatan. Sa kabila ng kagubatan ay ang karagatan. Ang Draco Deus Isle ay matatagpuan sa gitna ng iba pang maliliit na isla sa bahaging iyon ng karagatan. Kailangan ko yata mag-drive papuntang Lupol. Iyon ang pinakamalapit na ruta. 4 na araw na lang ang natitira. Hindi ko akalain na makakarating ako kung ibang ruta ang dadaanan ko. Ang Draco Deus Isle ay matatagpuan sa isang ipinagbabawal na lugar. Ang matandang wako ay dapat ang sumulat ng pangalan ng mga islang ito sa mapa na ito. Matapos basahin ang mapa, nagpatuloy si Severin sa pagmamaneho. Sa katunayan, alam niyang nauubos na ang espiritual na enerhiya sa mundong ito. Gayunpaman, may ilang mga lugar na may malaking halaga ng espiritual na enerhiya. Kadalasan, ang mga lugar na iyon ay maraming makapangyarihang tao. Naninirahan doon. Gayunpaman, ang isang profound master ay itinuturing na isang makapangyarihang tao sa mundong ito. Sapagkat, karaniwang walang mga tugma na magagamit para sa Warrior King. Katulad ng 4 Great War Gods. Ang tanging dahilan kung bakit sila ang makapangyarihang mga War God ay mayroon sila. Naabot ang pinakamataas na antas ng Warrior King, ang pinakamataas na antas, level 9. Halos walang sino man sa mundong ito ang makakatalo sa kanila. Malamang na si Severin lang ang nakalampas sa kanila. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at pumasok sa isang antas na mas mataas kaysa sa isang Warrior King. Isang antas kung saan maaari siyang lumipad sa himpapawid ng walang anumang tulong. Siyempre, ang uri ng mandirigma ay sapat na lumipad din sa kalangitan ngunit sa maikling distansya lamang. Upang maging mas tumpak, maaari silang mag-glide. Life After Prison. Kabanata 544. Ang paglipad ay kumuha ng maraming espiritual na enerhiya. Kaya, ang dami ng espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan ay hindi sapat para lumipad sila ng malayo. Dumating ang gabi. Dumating si Severin sa isang bayan na tinatawag na Janka. Dahil gabi na, nagpasya si Severin na magpahinga sa bayan at ipagpatuloy ang pagmamaneho bukas ng umaga. Ito ang unang pagkakataong dumating si Severin sa Brookton. Hindi niya alam ang daan kaya naghanap siya ng lugar para ay parada ang kanyang sasakyan. Pagkatapos noon ay umuungol na ang kanyang tummy sa gutom. Nagpasya siyang maghanap ng restaurant na mapupuno ang kanyang tiyan bago mag-check-in sa isang hotel para makapagpahinga. Ang dami ng espiritual na enerhiya sa bayang ito ay mas mahusay kaysa sa Brookborn. Ito ay isang magandang lugar. Nagulat si Severin matapos niyang subukang madama ang espiritual na enerhiya sa hangin habang naglalakad sa kalye sa gabi. Ang Brookton ay halos may kaparehong pangalan sa Brookborn. Gayunpaman, napakalaki ng pagkakaiba. Ang maliit na bayan na ito ay aktwal na 7 o 8 beses na mas maliit kaysa sa Brookborn at ang hangin ay napuno ng isang buong katawan ng espiritual na enerhiya. Itinuring ni Severin na malaki ang posibilidad na ang isang tao sa bayang ito ay maaaring umabot sa antas ng Warrior King. Siyempre, pinapalagay lang ni Severin iyon. Ito ang unang pagkakataon niya rito at ang tanging magagawa niya ay mag-assume batay sa antas ng espiritual na enerhiya sa hangin. Noon lang, nakita ni Severin ang isang magandang babae na naka-miniskirt na lumabas pagkatapos ay parada ang kanyang Porsche sa tabi ng kalsada. Siya ay tumingin lubhang chic na may isang malaki at maluwag curls hairstyle. Vroom! Biglang bumilis ang isang Mercedes-Benz at tinungo ang magandang dalaga mula sa direksyon ni Severin. Tumingin si Severin at kumunot ang noo. Walang oras para mag-isip siya. Mabilis siyang sumugod at tumalon nang hawakan niya ang magandang babae. Sa oras na iyon,
Ang Mercedes-Benz ay dumaan sa kanila at nagpatuloy sa bilis na pasulong bago nawala pagkatapos ng isang pagliko. Ah! Napasigaw ang magandang babae sa takot nang hawakan siya ni Severin. Ito ang unang pagkakataon na may lalaking yamakap sa kanya kaya nabigla siya ng husto. Ang halimuyak na amoy mula sa magandang babae ay nakaakit kay Severin. Gayunpaman, agad niyang binitawan ang magandang babae. Kalokohan! Anong problema ng kotse na yan? Nangangarera ba ng driver? Gago! Nakainom ba siya at nagmaneho? Saway ng magandang babae matapos niyang maisip ang nangyari. Mukha siyang lampas 20. Sumimangot si Severin at sinabing, sinasadya ng driver. Binilisan niya ang takbo niya nang nandoon siya at halatang papunta siya sa iyo. Ito ay isang tangkang pagpatay. Hindi pwede. Napabuntong hininga ang magandang babae. Isang panginginig ang bumalot sa kanyang gulugod. Life after prison. Kabanata 545. Hoy, guwapo. Anong pangalan mo? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang tagal bago mag-react ang magandang babae. Nginitian niya si Severin na nagpapakita ng 2 dimples sa pisngi at napakaganda. Ngumiti si Severin. Ako si Severin Foylet. At ikaw? Humajijek ang magandang babae. Ako si Winnie at ang apelyido ko ay Foylet din. Nagpatuloy siya. Paanong nagkataon na pareho tayo ng apelyido at iniligtas mo lang ang buhay ko ngayon? Sinundan ng pagkunot ng noo, sinabi niya. Severin, niligtas mo lang ang buhay ko. Paano kita masusuklian? Ngumiti si Severin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Nagkataon lang na nandyan ako para iligtas ka. Wala talaga. Sinimulan ni Winnie tingnan si Severin ngayon. Dapat ay isa kang elite fighter. Ikaw ay napakabata ngunit mayroon kang hindi kapani-paniwalang bilis. Sa tingin ko patay na ako ngayon kung huli ka ng 1 segundo para iligtas ako. Tanging ang kapitan ng bodyguard sa pamilya ko ang may ganoong bilis. Yung iba hindi kasing bilis mo. Napatingin si Severin kay Winnie. Ang kanyang outfit at ang Porsche ay parehong nagpakita na si Winnie ay dapat mayaman, kahit papaano, siya ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Gayunpaman, nagtataka si Severin kung bakit walang kasamang bodyguard si Winnie sa kanyang paglabas. Ito ay tiyak na isang matapang na desisyon. Dahil nabanggit mo na kasing bilis ko ang kapitan ng bodyguard mo, bakit hindi kanya pinrotektahan? Nakasimangot na tanong ni Severin. Napangiti ng nakakahiya si Winnie. Akala ko hindi ako naging kaaway ng sinuman. Tsaka, sobrang gabi na ngayon. Niyaya ako ng best friend ko na kumain sa restaurant na iyon at babalik na ako pagkatapos kong kumain kaya hindi ko kasama ang bodyguard ko. Sumimangot siya at nagpatuloy. Jeez, ito ay sobrang nakakainis. Sinong galit sa akin ng sobra na gusto niya akong patayin sa isang car accident? Dahil wala namang balak si Severin na magtagal dito, wala siyang balak makisali. Ngumiti siya. Kailangan mong mag-ingat sa hinaharap. Mas mabuti kung tawagan mo ang iyong bodyguard at hilingin sa kanya na pumunta dito ngayon. Baka subukan ng killer na humanap ng isa pang pagkakataon para patayin ka dahil nabigo siya ngayon lang. Tumango si Winnie. Salamat sa paalala. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang bodyguard niya para yayain itong pumunta dito para makipagkita sa kanya. Pagkatapos ng tawag, sinabi niya, Oy, bibigyan kita ng $150,000 para sa pagligtas sa akin. Sapat na ba iyon? Iyon ay isang malaking halaga ng pera para sa maraming tao. Mula sa inaasam-asam ni Winnie, inaasahan niyang makikita si Severin na tuwang-tuwa. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso. Nanatiling kalmado si Severin at umiling. Sinabi ko na sa'yo na nagkataon lang na nandyan ako para iligtas ka. Hindi mo na kailangang magpasalamat dito. Ano? Hindi ka tanggap-tanggap iyan. Iniligtas mo ang buhay ko. Tiyak na dapat kong suklian ang iyong kabaitan. Kung hindi, masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Sabi ni Winnie na nakakunot ang noo. Walang magawa si Severin. Sa huli, nagmungkahi siya. Kukuha sana ako ng hapunan ko. Bakit hindi mo na lang ako bilhan? Life after prison. Kabanata 546.
Kalokohan. Isang boses ng babae ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono at sa wakas ay sinabi niya. Sige. Dahil iyon ang kaso, makakahanap na lang tayo ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Makakauwi ka na ngayon. Mahirap na ngayong natakot natin sila. Naiintindihan mo, Miss. Binaba ng tao ang tawag at nagmaneho. Bahagyang ngumiti si Winnie at sinabi kay Severin. Anong linya ng trabaho mo, guwapo? O bata ka ba ng mayamang pamilya? Bahagyang ngumiti si Severin. Ako. Isa akong walang trabahong manlalakbay. Nagbibiro ka siguro. Yung mga damit na suot mo parang hindi naman mura. Pagkatapos ay dinala ni Winnie si Severin sa restaurant at sinabi sa kanya. Nasa loob ang dalawa kong matalik na kaibigan, kasama ang iba ko pang mabubuting kaibigan. Inimbitahan nila akong lumabas para sa hapunan. Ipapakilala kita sa kanila saglit. Ngumiti ng pilit si Severin. Hindi na kailangan yan, di ba? Dumadaan lang ako. Lupol ang destinasyon ko. Dumaan lang. Nakangiting sabi ni Winnie. Kung ganoon ay mas tiyak na nakasulat sa mga bituin ang ating kapalaran, hindi mo ba naisip na tadhana na ang nagkataong iligtas mo ako kahit na dumaan ka lang? Pagkatapos ay huminto si Winnie at sinabing, bakit hindi mo iwan sa akin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Maaari mo akong laging hanapin kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap. Masama ang loob ni Severin na tanggihan ang magiliw na kilos ng isang magandang babae. Magalang siyang tumango at saka nakipagpalitan ng mga numero ng telepono sa kanya. Nakarating na sila sa labas ng VIP room noon. Ano ang nagpatagal sa'yo, Winnie? Tumayo ang isang lalaki at tinanong si Winnie nang buksan niya ang pinto at pumasok kasama si Severin. Oo nga Winnie, di ba sabi mo kanina aalis ka na sa bahay? Bakit ngayon ka lang dumating? Isang babae ang nagtanong sa kanya ng katulad na tanong. Pagkapasok ni Severin ay sinulyapan niya ang mga tao sa loob at nakita niya ang 5 tao, 3 babae at 2 lalaki. Nakasimangot ang isa sa mga babae at medyo kakaiba ang ekspresyon. Sa wakas ay ngumiti ang babaeng iyon at sinabi kay Winnie. Huli ka na, Winnie. Ang parusa mo ay uminom ng 3 pang baso mamaya. Bagamat maganda ang kanyang ngiti, naramdaman ni Severin ang panandaliang pag-aatubili mula sa kanyang ngiti. Ngumisi si Severin, at sa wakas ay nakumpirma niya ang kanyang hinala. Na si Winnie ang magpapakita sa ibaba at bababa sa kanyang sinasakyan ay isang katotohanan na malamang ay alam nilang 5 na nandoon. Sa loika na iyon, ang nagtangkang pumatay kay Winnie ay dapat na tinanggap ng isa sa kanila. Subukan man nila, mahirap para sa taong iyon na pigilan ang kanyang ekspresyon nang makita nilang ligtas na lumabas si Winnie sa VIP room. Severin upang sabihin kung sino ito sa isang sulyap. Ito si Shayna, ito si Calvin, ito si. Ipinakilala ni Winnie si Severin sa lahat ng tao doon. Kumunat ang noo ni Severin. Si Shayna ay matalik na kaibigan ni Winnie, at sila ay kapansin-pansing malapit na magkaibigan batay sa ipinakilala sa kanya ni Winnie. Kaya mas nakakapagtaka kung bakit gustong saktan ni Shayna si Winnie. Life after prison. Kabanata 547. Alam ni Shayna na iniligtas ni Severin si Winnie dahil lumabas siya para sagutin ang isang tawag bago umakyat sina Winnie at Severin. Gayunpaman, sinadya pa rin niyang itanong. Sino itong gwapong lalaki dito? Boyfriend mo ba siya? Napaka-charter niya. Hindi mo ba siya ipapakilala sa amin? Agad namang namula si Winnie at inikat ang mga mata kay Shayna bago sinabing. Ano bang pinagsasabi mo? Kakakilala lang namin. Tahimik na pinagmamasdan ni Severin ang lahat ng naroon, at kahit na medyo nababalisa ang lalaking nagngangalang Calvin. Noong una ay parang gumaan agad ang loob niya matapos marinig ang paliwanag ni Winnie. Masasabi ni Severin na maaaring may nararamdaman si Calvin kay Winnie. Sigurado ka, Winnie. Ito ay dapat na isang pagtitipon sa pagitan ng magkakaibigan. Bakit mo siya dinala kung nagkita kayong dalawa? Sinusubukan mo bang hilahin ang binti namin o ano? Bakit parang nahihiya kang sabihin sa amin na boyfriend mo siya? May balak ka bang ilihim? Nakangiting tanong ng isa pang lalaki, at tila wala siyang anumang uri ng pagiging mataktika. Siguradong umasim ang kutis ni Calvin nang marinig iyon.
Tumigil ka nga sa pagbubuga ng kalokohan, Wesley. Severin ang pangalan niya, at siya ang nagligtas sa akin kanina sa ibaba. Namatay sana ako sa isang car crash kung hindi dahil sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Winnie sa lahat ang tungkol sa insidente mula kanina, at ang kanyang mga kaibigan ay natigilan nang marinig nila iyon. Nagkunwaring nag-aalala si Shayna. Tumakbo siya, nag-aalalang tumingin kay Winnie, at hinawakan ang kamay ni Winnie habang sinasabi niya. Sino ang gustong pumatay sa iyo, Winnie? Okay ka lang ba? Hayaan akong suriin ka. Tinakat mo ako hanggang sa kamatayan na sinabi mo sa amin iyon. Sino ang gustong pumatay sa ating inosente at kaibig-ibig na Winnie? Kung malaman ko kung sino iyon, pagbabayaran ko sila. Nakaramdam ng sakit si Severin sa kanyang puso nang makita ang kinikilos ni Shayna. Si Winnie naman ay napakabait ng puso kaya hindi niya ito masyadong inisip at sinabi kay Shayna. Huwag kang mag-alala, Shayna. Ayos lang ako, ayos lang ako. Binitawan ni Shayna ang kamay ni Winnie, at sinabi kay Severin. Maraming salamat sa pagligtas sa kanya, guwapo. Kung hindi dahil sa iyo, si Winnie ay nabandol ng sasakyang iyon hanggang sa mamatay. Ngumiti ng pilit si Severin, at sinabing. Ha, hindi mo na ako kailangang pasalamatan, dahil mas mabuti pang hindi ako nagpakita rito. Ngayon ay nahuli na kita. Ang ngiti sa mukha ni Shayna ay napawi sa isang iglap, at may bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Pagkatapos, naglagay siya ng matatag na saloobin at nakangiting sinabi. Hindi ko maintindihan. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Severin. Hindi naman ganoon kahirap intindihin. Kayong lima lang ang nakakaalam na pupunta si Winnie ngayong gabi, kaya isa lang sa inyo ang nagudyok sa tangkang pagpatay. Ano? Nagulat ang lahat sa narinig at hindi nila sinasadyang lumayo sa isa't isa. Tumayo si Calvin, tumingin sa ibang mga tao, at sinabing. Sino kaya ito? Lahat kami ay matalik na magkaibigan na laging nakikipag-inuman sa isa't isa. Bakit gusto naming saktan si Winnie? Ilang beses na kumaibot ang mga labi ni Shayna at napaatras siya ng 2 hakbang bago itinuro si Severin at sinabing. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Nagbubuga siya ng kalokohan. Paano niya kami mapagbibintangan kung wala naman siyang kahit anong pruweba? Sinusubukan lang niyang magudyok ng gulo sa pagitan natin Winnie. Sinaman ng tingin ni Wesley si Severin. Huwag kang magbibintang, bata. Hindi mo gugustuhing menas ako. Babaliin ko ang iyong mga paa kapag patuloy kang nagsasalita ng walang kaparerikan. Huwag kang magalit, Wesley. Hindi siya nararapat na pag-alitan. Isa pang babae ang humakbang para akitin si Wesley. Life After Prison. Kabanata 548. Masasabi ni Severin na si Wesley ang pinakamayaman sa kanilang 5, na magpapaliwanag sa kanyang dominanteng karakter. Nagbibiro ka lang, di ba? Nagulat din si Winnie na isa sa mga kaibigan niya ang may kasalanan. Kung tutuusin, sobrang malapit siya sa mga ito dahil sabay silang lumaki. Gayunpaman, naramdaman niya na si Severin ay may perpektong kahulugan dahil pumunta siya doon pagkatapos lamang makatanggap ng isang tawag sa telepono, at ang tanging mga tao na makakaalam na siya ay naruroon ay ang 5 tao sa silid. Tumingin si Severin kay Shayna at sinabing. Ako. Nagsasalita ng kalokohan. Well, ang pinakamadaling paraan para malaman ay ipakita sa amin ang iyong cellphone. Naniniwala akong nakipag-ugnayan ka sa taong nagtangkang pumatay kay Winnie bago siya pumunta rito. Nang marinig iyon, natakot si Shayna at agad na nagsabi. Sino ka sa palagay mo? At bakit ko ipapakita sa iyo ang aking cellphone? Hindi mo pwede pakialaman ang pag-aari ng iba. Hihihi. Hindi kayo matatakot na ipakita sa amin kung wala kang dapat ikatakot. Bakit parang nagkasala ka? Napangiti si Severin. Hindi ko akalain na sasaktan mo rin si Winnie, lalo na kapag ang tingin niya sa'yo ay matalik niyang kaibigan. Talagang naguguluhan ako nito. Shayna. Nagsasabi ba siya ng totoo? Natarante rin si Winnie, dahil nakita niya ang gulat na tingin ni Shayna, at mahirap para sa sino man na itago ang ganoong ekspresyon. Kung wala namang ginawang masama si Shayna, bakit siya natatakot na may tumitingin sa kanyang telepono?
Bakit siya natatakot na ipakita ito sa amin? Wala kang dapat ikatakot kung hindi mo ginawa ito, Shayna. Ilabas mo lang ang iyong telepono at ipakita sa amin. Kung hindi mo kailanman nakontak ang assassin, pagkatapos ay hihilingin ko sa aking bodyguard na patayin si Severin dahil sa pagkakalat ng kasinungalingan. Sabi ni Wesley. Naniniwala ako sa iyo, at sigurado akong hindi mo gagawin ang ganoong bagay. May mga pagdududa na si Calvin kay Shayna. Ipakita sa amin ang telepono, Shayna. Nagdududa ka ba sa akin? Hindi ko inaasahan na maniniwala ka sa kanya kaysa sa akin. Napailing-iling si Shayna at inilabas ang kanyang cellphone. Gusto mong makita ang phone ko, di ba? Kunin mo. Sandaling natigilan ang lahat dahil pakiramdam nila ay maling tao ang hinala nila. Kung tutusin, hindi maglalakas loob na ilabas ni Shayna ang kanyang telepono kung ginawa niya ito. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Shayna, inihagis niya ang cellphone sa lupa at sinabing, "Kunin mo, kung gayon. Kunin mo at tingnan mo. Hindi ako makapaniwalang lahat kayo ay nagdududa sa akin." Kumunot ang noo ni Severin dahil sa pagiging tuso niya. Nagkunwaring galit si Shane at umaktong parang babasagin ang phone niya sa pagkabigo. Kung nangyari iyon, mahirap maghanap ng ebidensya. Sa kasamaang palad para sa kanya, wala siyang kaharap kundi ang makapangyarihang Severin. Sa matalas na mga mata at maliksi na mga kamay, mabilis siyang lumabas sa isang kisap mata at tumingkayad upang kunin ang cellphone isang fraction lang ng isang segundo bago ito bumagsak sa lupa. Sa tingin mo ba ganoon kadaling sirain ang ebidensya? Bueno, isipin mo ulit. Tumayo si Severin habang hawak ang telepono. At malamig na ngumiti bago iabot kay Winnie. Life After Prison. Kabanata 549. Nandyan na sayo. Natigilan si Shayna nang makita niyang nasa kamay niya ang telepono. Hindi naging posible para sa sino man na mag-react sa ganoong kaikling panahon, ngunit nakuha ni Severin sa lahat ng posibilidad na makuha ang telepono. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Shayna na parang umiinit ang buong ulo niya. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ni Severin, patay na si Winnie, at nangunguna na siya. Sumugod siya upang subukang tanggalin ang telepono mula sa pagkakahawak ni Severin, ngunit hindi niya ito gustong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sa bahagyang pagtulak, bumagsak si Shayna sa lupa. Natigilan si Winnie nang tingnan niya ang call record sa telepono. Hindi niya pinangarap na ang huling nakausap ni Shayna ay isang kontak na pinangalanang assassin. Pagkatapos, nang tingnan niya ang mga talaan ng chat sa mga messaging app ni Shayna, nakita niya ang isang pag-uusap na tinatalakay ang iba't ibang mga plano upang patayin siya, at mayroon pang ang $75,000 na bank transfer na ginawa sa kabilang partido. Namula ang mata niya tapos inabot niya ang phone kay Wesley at sa iba pa. Tumingin siya kay Shayna at nagtanong. Ayaw kong maniwala na ikaw iyon. Bakit mo ginawa ito? Bago niya nalaman, tumulo na ang luha niya. Tinatrato kita na parang kapatid ko. Bakit kailangan mong gawin ito sa akin? Ikaw ay isang asong babae, Shayna. Bakit ka gumawa ng ganito? Matapos basahin ang chat records, nagngangalit ang lahat sa galit dahil hindi nila akalain na si Shayna ay ganoong klaseng tao. Napahakbang pa si Calvin at umakyat para sampilan si Shayna. Sinampal mo ako. Alam kong wala lang ako sayo. Si Winnie lang ang mahal mo, at hindi mo ako pinapansin kahit napakabait ko sayo. Parang wala talaga ako. Wala ako sa paningin mo. Tinapan ni Shayna ang mukha niya at napaluha. Kinagat ni Calvin ang kanyang mga ngipin at hindi nakaimik. Nababaliw ka na ba, Shayna? Gusto mo ba akong patayin dahil lang sa gusto ako ni Calvin? Baliw ka. Hindi naman ako in love kay Calvin. Tumanggaw si Winnie. Maaaring hindi ka nai-inlove sa kanya, pero ikaw ang dahilan kung bakit hindi siya nai-inlove sa akin. Kung wala ka na, wala siyang pagpipilian kundi mahalin ako. Ha ha ha. Di ba? Di ba? Parang baliw na tumawa si Shayna. Asawa. Hindi na nakatiis si Wesley at humakbang siya para sipin siya. Kung gayon, papatayin mo ako. Gawin mo na. Subukan mo. Alam ni Shayna na nalantad siya, kaya nagpa siya siyang tumigil sa pagpapanggap at tumawa ng mayabang.
Sa tingin mo ba natatakot akong gawin iyon? Galit na nagngangalit si Wesley. Maaaring hindi third-tier family ang pamilya ko, pero ang small-time business na sikat na tulad mo ay hindi ako kayang takutin. Tatawagan ko ngayon ang mga bodyguard ko, at ipapatay ka nila bago itapon ang katawan mo sa ilog para pakainin ang mga isda. Ang dalawa pang babae ay hindi nag-abalang kumbansihin siya dahil sa sobrang takot nila. Napakaganda ng relasyon ni Shayna at Winnie, ngunit naging malupit si Shayna para gumawa ng pakana upang patayin si Winnie. Walang sinasabi kung sasalungat si Shayna sa kanila sa hinaharap. Kung tutuusin, talagang nakakakilabot ang mga ganoong tao, lalo na nang maalala nila ang nag-aalalang harapan ni Shayna noong nalaman nilang muntik nang mabandol ng kotse si Winnie. Life After Prison. Kabanata 550. Napabuntong hininga na lamang si Calvin. Ang matagal na niyang nararamdaman para kay Winnie ay isang bukas na lihim, at pakiramdam niya ay walang dahilan para hikayatin niya si Wesley laban dito dahil halos patayin na ni Shayna ang mahal niya sa buhay. Gayunpaman, magiliw na hinikayat ni Winnie si Wesley. Siguro hayaan mo na lang itong dumausdes, Wesley. Pwede na nating itigil ang pagiging kaibigan natin mula ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Wesley. Alam kong mabuti kang kaibigan niya, ngunit kailangan mong malaman ang iyong magiging layunin dito. Nakatakda na ang kanyang pag-iisip na patayin ka, at kung hindi mo ito gagawin sa simula ngayon, gagawin niya rin ito sa iyo muli sa hinaharap. Kahit na gustong magprotesta ni Winnie, tumayo si Shayna at binyantaan si Wesley. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito, Wesley? Gaano ka katapang para magpakababa? Hahaha. Pasensya na, pero nakilala ko ang isang godbrother na maganda ang pakikitungo sa akin. Lalapitan ka niya kung papatayin mo ako. Godbrother. Agad na kumunat ang noo ni Wesley nang makitang tila nagsasabi ng totoo si Shayna. Kung tutuusin, maaaring malakas ang kanyang pamilya, ngunit hindi man lang siya itinuturing na isang third-tier na pamilya sa Brookton. Bilang resulta, kailangan niyang maging maingat sa paggawa ng mga bagay, kung hindi, ang kanyang pamilya ay kalagkarin sa sitwasyon kung ang tinatawag na godbrother na iyon ay isang makapangyarihang tao. Parang hindi namin siya narinig dati. Kailan ka pa nagkaroon ng godbrother? Nakasimangot ang isa sa mga babae. Hihihi. Ilang araw ko lang siya nakilala. Humalaklak si Shayna, saka muling binyantaan si Winnie. Ayokong angguluhin siya, pero dahil magkaaway tayong lahat ngayon, baka ipaalam ko sa iyo na hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Ang aking godbrother ay si Humbert mula sa Echoes Hall. Narinig mo na ba siya dati? Siya. Nagulat si Wesley nang malaman na si Humbert iyon at hindi niya napigil ang sabihin. Isa siya sa mga pinakawalang awa na tao sa Echoes Hall, pero isa siyang malaking pervert. Paano mo siya nakilala? Bahagyang umawang ang mga labi ni Calvin at medyo dismayadong tinitigan niya si Shayna habang sinasabi. Hindi ko inaasahan na ganyan ka palang babae. Si Humbert ay isang kilalang tao at isang pervert. Bakit kanya ituturing na parang kapatid maliban na lang kung may relasyon ka sa kanya? Sandali lang. Kakasabi mo lang ba ng Echoes Hall? Sumimangot si Severin dahil sa pagtataka. Di ba ang mga bulwagan ng Dracodeus Temple ay ipinangalan sa mga hayop sa Latin? May salitang hall. Isa rin ba ang Echoes Hall sa mga subordinate hall ko? Hindi alam ni Severin kung tatawa o iiyak, dahil sinabi sa kanya ng matandang wako na mayroong ilang mga bulwagan nang hindi sinasabi sa kanya ang eksaktong lokasyon ng mga bulwagan na iyon. Hindi niya inaasahan na may isa sa Brookton. Hihihi. Natatakot ka na ba? Tumawa si Shayna na may mapang-asar na ekspresyon sa mukha. Sasabihin ko sa aking godbrother na kumilos, at pagkatapos ay tingnan natin kung makakayanan ito ni Winnie, ikaw din ang susunod. Ako. Bakit? Nagkunwaring pagkalito si Severin. Tumingin si Shayna sa kanila at sinabing, hihihi. Namatay na sana si Winnie kung hindi mo sinira ang plano ko ngayon, at hindi rin ako na-expose. Bata ka pa, hindi ka na dapat nakialam sa negosyo ng iba. Tumigil sandali si Shayna bago nagpatuloy. Ito ang makukuha mo sa pagiging masungit.